Ang negosyanteng si Vanji, hindi niya tunay na pangalan, napaalsabalutan sa dati nilang tahanan. Nakatatanggap daw kasi siya rito ng death threats. Papatayin ka namin, papatayin daw yung pamilya. Ang punot dulo ng panggigipit na ito, ang patong-patong niyang utang sa mga OLA o online lending apps. Nagkakaroon ako agad ng depression. Lalo na hindi ako makabayad agad. Nakaka-stress, nakakatakot, lalo na may mga death threats ka. At sa nakalipas na mga taon, parami ng parami ang mga Pilipino na nababaon sa utang sa lending apps online. Isa ka rin ba o may kakilala kang lalong nalubog sa utang? Maginhawa raw noon ang buhay ng pamilya ni Vanji. Meron po akong 3 kantin, na may grocery din po ako at nakikatering services na po ako noon. Nakakain po yung mga anak ko na maayos, nakapag-aral din po sila. Nagkaroon po kami ng 2 sasakyan. Nagkamotor po kami, gadgets, computer. Spoiled po kami nun dati. Nag-start po ako, nag-struggle noong 2023. Hindi ko po na-manage ng gusto yung mga finances ko. Nagdesisyon si Vanji na mangutang sa lagi raw laman ng kanyang feed na online lending application. Walang masyadong requirement, selfie lang. Tapos release na agad. Nainganyo po kung umutang doon sa ganung mga ads. Binasa niyo po ba yung terms and conditions? Actually, hindi eh. Hindi ko nabasa lahat. Basta click lang ako ng click. Ang nakuha ko po is 30,000. Ang pera agad daw pumasok sa kanyang e-wallet. Pero ang ikinagulat ni Vanji, sa halip na 30,000 pesos, 23,000 lang daw ang kanyang na-receive. Tubo niya is 7,000. Parang advance interest siya. And then service fee. After 10 days, pag di ka makabayad, mag-accumulate ulit siya ng charge na 3%. Si Vanji, nakapagbayad naman daw bago ang kanyang due date, kaya umutang siya ulit. 3 beses ako nakahiram ng 30,000. Yung pangatlong beses na po ako nakahiram, hindi na po ako nakapagbalik sa kanila ng payment. So doon, nagdami ng charge. Nag-accumulate po siya ng charges, ng penalty. Every 10 days, 900 ng 900 siya. Para mabayaran ang lumulobo niyang utang, nangutang ulit si Vanji sa ibang online lending apps. Sa katatapal ni Vanji sa kanyang mga utang, hindi niya namalayan na ang kanyang nautangan umabot na sa 20 online lending apps. Yung mga inutang ko, hindi po nagamit pang negosyo, kundi po pambayad lang din dun sa inuutang ko sa ibang OLA. Suma total, ang kanya raw utang sa mga OLA pumalo ng humigit kumulang 300,000 pesos. Nasa 200,000 ang nagamit namin pera doon. Yung the rest, tubo na yun. At mula raw nang hindi niya nabayaran ang mga utang niya sa OLA, nagsimula ang panghaharas ng agents ng mga ito. Ang daming mga chat, mga text, mga emails. Tinatawagan nila ako. Pati raw yung nasa contacts ng cellphone ni Vanji, pinagte-text ng agents tungkol sa kanyang inutang. Violation po yan sa Data Privacy Act. Pagtatawag sa mga kamag-anak, kaopisina, and other friends ng ating mga biktima. May mga pumunta pa raw sa kanilang bahay para siya'y singilin. Pulis daw siya. Mga bata lang naabutan niya, wala kami. May binigay na papel. Demand letter yun. Ewan ko kung pulis po talaga siya. Pero ang pinaka-ikinabahala ni Vanji nung nakatanggap na siya ng death threats. Ipopost kita sa social media, sa mga group, para magamit ng scammer ang mga details mo. Gagawin kong miserable ang buhay mo. Nakakatakot, lalo na yung mga death threats ka. Pati mga bata, hindi sila makapag-isip ng maayos. Kaya lumipat po kami. Si Vanji, hindi na raw alam kung paano siya makakaahon. Maliban kasi sa mga utang niya sa OLA, meron pa siyang ibang pinagkakautangan. Sa mga tao, mostly po, nasa 600. Sa bangko, 1.8 million. 3 million po yung kabuwang utang ko. Ako po mismo nagsabi sa kanya na mag-i-stop muna ako sa pag-aaral para po makatulong. Siyempre, lahat naman ng magulang gusto ganun, di ba? Makatapos ang pag-aaral ng mga bata. Kaso lang, hindi kaya. Habang ang kanyang catering business, tuluyan ng nalugi. Ito po yung mga gamit namin sa catering noon. Nakatambak na lang siya. Hindi pa namin siya nilalet go kasi may plan pa po kami na bumalik sa pagninegosyo para po makabayad pa sa mga pinagkakautangan namin.
Umabot pa sa puntong namasukan na siyang kasambahay habang ang kanyang mister namamasada ng taxi. Sa tamang lang, pang gastos lang sa bahay. Sobrang talagang nagsisi ako. Ayoko nang umutang sa OLA. Madali na siyang umutang pero mahirap talaga makawala. Ang dating teacher naman na si Regina, hindi rin niya tunay na pangalan, ibinibenta na ngayon ang kanyang mga naipundar sa loob ng isang dekada niyang pagtuturo dahil din sa nagkapatong-patong niyang mga utang sa OLA. Back then, maayos pa until nag-resign ako sa trabaho. Tuloy-tuloy lang yung mga bills, wala pang work. Nahiya din ako magsabi sa family. Dahil nagipit, si Regina sa OLA kumapit. Nung nanonood ako minsan ng YouTube, nakakita ko ng isang OLA na I thought okay. Kasi maganda naman yung review sa kanya. Maganda din yung ina-advertise na payment scheme. Ang kanya raw inutang, 8,000 pesos. Ang interest ay maabot ng 40%. So mga 12,000 pataas yung babayaran. Nabayaran naman daw niya, kaya nag-loan ulit. Umabot ng 25,000. Yung nagiging tubo niya o yung kailangan mo ibalik sa kanya is 33,025 pesos. Pero ang ikinagulat na lang ni Regina, hindi pa raw niya due date. Sinisingil na siya. Kahit na maayos akong magbayad, the day before or 2 days before, tumatawag na. Ngunit dahil patong-patong na ang kanyang mga bayarin para mabayaran ang kanyang due date, nangutang siya ulit. Doon na nagsimula yung tapal system or patchwork. I had to gather enough na funds from different OLAs para maibayad ko doon sa initial na OLA na kailangan kong bayaran. And then it went on like that, like a cycle. Kung kukumpitin ko yung 34 OLAs na yun, 400 plus thousand. Sinubukan naman daw niyang bayaran ang kanyang mga utang. Pero hirap daw siyang maayos ito lahat dahil sa nakalulula nitong mga interes. Nakalagay dyan is 28,250. Pero, ang interest nila na ini-impose, look, amount that should be paid is 36,386. And ngayon, 54,000 na siya. 40 days. 40 days na hindi nabayaran. Ang actual na amount lang na na-receive ko doon, sa binayad ko na 400 plus thousand, ay nasa kalahati lang. 200,000, around that much lang. And all the rest were service fees and interest. Hanggang nangyari na ang kanyang ikinatatakot. Hinaras na siya ng OLA agents. Ayan, sabi dito, talaga ka, ipopost ko mukha mong kang matabang galisin. Dapat ang mga kagaya mong utangera at di marunong magbayad ng utang, pinapatay pati pamilya mo. Idadamay ko, sabay-sabay kayong ibabaon sa hukay na magkakasama. Kung gagawin ko lang yung pinlalo ko na mawala na lang. Baka wala ring puntahan itong nangyari sa akin to. I mean, gusto ko rin ma-warn yung ibang tao not to fall victim to these online lending companies. Para may ipambayad sa kanyang utang, ibinibenta na ngayon ni Regina ang kanyang mga naipundar. Kaya ako binenta yung sasakyan ko para din masettle yung natitira pa na medyo malaking halaga pa rin na nasa almost 200 plus thousand pa rin. Ang problemang kinakaharap ni na Regina at Vanji, matagal nang ipinaglalaban ng grupong United OLA Victims Movement. Aabot siguro more or less 50,000 per day po. Ang nangungutang po sa OLA. Nabibiktima po sila ng false advertisement eh. Ang offer po kasi ng OLA, long term of payment, zero interest, tapos mabilis ang release ng pera. Pero not knowing, once na nag-agree ka, kabaliktaran na yung ina-offer. Legal mag-operate ang OLA or OLP sa Pilipinas, ay check lagi with SEC. Andyan po lahat ng information, nasa website, nasa Facebook ng SEC. Ang SEC ay naglalabas ng listahan ng mga recorded OLP sa aming website. Naka-record kami ng 268 na mga unrecorded OLPs. Nitong Biyernes lang, naglabas ang CICC o ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng listahan ng unregistered online lending apps na pinakamadalas ireklamo sa kanila. So, yung iba naman, they are registered outside of the country. Binablock natin within the Philippine jurisdiction para hindi sila makapag-do business here in the Philippines. So, ating mga kababayan naman, maaari silang magsumbong at tumawag sa ating hotline, ang hotline 1326 na CICC. We've also opened up our social media pages. Noong
Noong 2025, pinakamarami ang mga naitalang reklamo laban sa mga OLA sa Pilipinas. 15,000 lahat ng mga reklamo sa ilalim ng PAOK o ng Presidential Anti-Organized Crime Commission noong July 2025. Action na tayong ginawa, may mga notice ng ibang government agencies, and still, they are doing it. On the part of those victims naman, kung saan sila nakautang, ay pwedeng mag-file ng claims, but definitely, it cannot be a ground for imprisonment. Ang usual kasi na interest ng mga OLAs would range from 1.5 to 30%. Kung above 15% per month, mataas na yun. Binabayaran yun, napupunta na sa interest. Then, ibig sabihin, mahihirapan na kayong makabangon. Ito yung interest sa principal natin. Ito yung hanggang 6% lamang. Yung interest na kasama na yung nominal, processing fees, notarial fees, service fees, hanggang ito ay 12% lamang. Maliban pa dyan ang penalties, ito naman ay hanggang 5% lamang ng due. Hindi dapat umabot ang babayaran ng lagpas sa 100% ng amount na na-loan. Pero kung talagang kailangang mangutang, ano ba ang maipapayo ng mga eksperto? Is it luho or kailangan talaga need? Kung marami ng mga pinag-uutangan na OLAs, best is unahin nyo ang mga malalaking interest rates. Make sure na nababayaran sila, hindi through another utang. Sana sa pag-utang po natin, maging wise po tayo, maging matalino po tayo na tingnan po natin yung terms and conditions. Wala akong gustong takbuhan. Siguro kung meron kayong hiraman, siguraduhin nyo lang na legitimate. Sa online lending apps, isang selfie lang ang kailangan. Pero kapag hindi ka naman nakabayad, buong pagkatao mo na ang pwedeng ilantad. Sa panahon ng mabilisang pautang, ang interes hindi lang sa pera kinukuha, minsan sa pananakot, sa iyong pangalan at dignidad. Sa mundong mabilis magpautang, kapag hindi mo naman nabayaran, mas mabilis ka ring malulubog. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.